Kamusta Aquarius? Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Aquarius. Ang energy mo, sa person mo, sa relasyon, at sa uli kukuha ko ng charms. Itong rune muna ang unahin natin. Tatlo yung kailangan natin eh. Ang una mong bato ay Turisas. Teka lang guys, mahuhulog na yung ibang cards eh. Ayan, itong Turisas, ibig sabihin padadalan ka ng universe ng swerte. Itong swerte na ito ay proteksyon para sa malaking pagbabago sa buhay mo. At saka pinoprotektahan ka rin ng spirit guide mo para hindi mas maging malala yung sitwasyon mo. Itong Ewas naman ay pangalawang bato mo na nagsasabi na may malaking pagbabago sa buhay mo na yung pangmatagalan. Patungkol ito sa karir mo na merong improvement. Kinumpleto na talaga ng bato. Ewas. Sinasabing nasa tamang direksyon ka ng buhay mo. Pero importante pa rin na maging seryoso ka sa mga plano mo at umiwas sa mga temptation. Nakadalawang bato ka na para sa proteksyon. Ito yung kailangan mo sa sarili para yung mga gusto mong mangyari or minamanifest sa buhay ay magkatotoo. At saka pangmatagalan. Merong person or maybe friend mo ito na hindi na makakasama sa next chapter ng buhay mo kasi mas pipiliin ng person kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Nakakalungkot man ito, kailangan mong mag-move on. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung mga cards mo. 4 of Swords in reverse, 2 of Cups in reverse, at 8 of Cups. Sa mga cards mo ay pinapakita na tingin mo walang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Kasi may mga sitwasyon na nangyari na hindi ka napaliwanagan or hindi mo maintindihan. Kaya hirap ka rin mag-move on sa situation na nangyari or nangyayari. At saka may mga behavior ka din na hindi mo napapansin sa sarili mo dahil nga sa nakaraan na nangyari na i-apply mo yung negatibo sa buhay mo. Nagkakaroon ng pagdududa sa kapwa kasi nga niloloko ka ng ibang tao, kaibigan or lover na hindi nakakabuti sa iyo. Kailangan mo na tong iwan yung ganitong negatibong kaisipan or sitwasyon. Sa mga naghahanap ng trabaho, mas makakita ka ng oportunidad sa bagong lugar, hindi sa kung nasaan ka. At sa karir at negosyo, nag-iisip ka ng improvement sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo, kahit ang bata mo pa, iniisip mo na may edad ka na. Kailangan meron ng improvement sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, maliit lang naman kasi yung negosyo na sinimulan mo eh. Kaya madali mo lang itong palitan. At ito yung simula ng improvement mo. Hindi kasi happy ang ilan sa inyo sa trabaho mo. Sa mga single or nasa relationship, yung person na napipili mo, tingin mo, nagugustuhan ka lang sa umpisa or pakitang gilas lang sa umpisa.
Kaya single ka man or nasa relationship, dinistansya mo yung sarili mo sa ganitong unhappy na sitwasyon. Kumbaga, inabandona mo yung relationship. Hindi kayo nagkaroon ng closure. 2 beses na kasi pinakita sa cards mo. Ace of Swords in reverse, the Star in reverse, at the Devil in reverse. Ito naman yung cards ng person mo. Ikaw na lang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kasi pwede kayong magkapalit dahil sa connected kayong dalawa. Katulad sa mga cards mo, sinasabi din dito sa cards ng person mo, nasa sa iyo, kung mag-i-stay ka sa mga negative na sitwasyon. Pareho kayo ng person mo nang nararamdaman ng delay, pagkalito, walang komunikasyon. Nawalan din siya ng pag-asa at nagkaroon ng kalungkutan at na-realize niya na hindi pala talaga matutumbasan ng anumang bagay ang happiness. Pagdating sa financial, itong mga cards na ito ay negative. Kumbaga, nabiktima yung person mo or isa sa inyo yung nabiktima ng scam. Kung hindi ito nangyayari ngayon sa iyo, mag-ingat ka. Kung maglalabas ka ng financial, yung kailangan mo talaga, hindi yung wala pang kasiguraduhan. At kung meron ka ng pinagdaraanan ngayon, anumang problema ito, ay huwag mo nang palalain. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung financial ang pinagtatalunan nyo ng person mo. At saka, pinag-iingat din ang ilan sa inyo na huwag pa-apekto sa sobrang galit. Posibleng makapanakit ka. At saka, ang person mo, napakalinaw sa mga cards niya na hindi siya nagkukumit sa relasyon at yun na talaga yung nasa isip niya. At ang gusto ng person mo, yung magtuloy yung relasyon nyo kahit walang commitment. Nasa sa iyo pa rin yung desisyon kung mag-i-stay or kaya mo ba yung ganitong setup. Sa mga single, nakadalawang cards na yung potential person, hindi pang long-term ang gusto niyang relasyon. Kaya kapag ka nagmahal ka, huwag mo ibuhos lahat at magtira ka ng respeto or pagmamahal sa sarili. May itsura kasi yung potential person kaya may in love ka sa kanya. Judgment, 4 of Pentacles at 6 of Cups. Ito yung cards para sa relationship. Dito na ipinakita ng mga cards yung swerte na ipinadala ng universe sa iyo. Pero may kailangan kang baguhin or gawin na sitwasyon para mabago yung kapalaran mo na maging positibo. Ito kasi yung pinaka-best solution para sa iyo na maging matagumpay yung negosyo mo, magkaroon ka ng savings, at saka yung magkaroon ng matatag na financial. May mga blessings pa na darating sa buhay mo. Pinakauna dyan ay financial, magandang career o negosyo, patungkol sa kapayapaan at saka kabutihan. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, meron kang nararamdaman sa ibabang parte ng paa, tuhod o kaya wrist. At hindi siya tinatablan ng simpleng oil lang, yung mga alam mong pamamaraan. Kasi ang ilan sa inyo ayaw mong gumastos sa health problem mo. Mas maigi na magpatingin ka para masolusyonan yung problema mo sa kalusugan. Kapag kasi pinabayaan mo ito, hindi mo na magagawa yung mga
masaya mong nagagawa, lalo na yung paglalakad or pagkilos. Sa mga single, may potential person na matagal na kayong hindi nagkikita, pero once na magkita kayo ulit, magkakaroon ng magandang koneksyon at makakabuo ng bagong relationship. Itong bottom of the deck muna ang alamin natin. 8 of Pentacles. Magiging proud ka sa sarili mo dahil sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo ay nalagpasan mo. Kaya natatanggap mo na yung reward na karapat-dapat sa iyo. Ang ilan sa inyo, pangarap mo talagang makatapos ng pag-aaral. At ito na yon, natupad mo na yung unang pangarap mo. At saka marami pang darating na tagumpay sa buhay mo. Pero bago mo ito makamit, ganun ulit. May mga hadlang at saka delay. Pero alam mo na kung paano ito susolusyonan. Ituloy ko na para sa mga single na iwasan na mag-isip na kung anumang negatibo sa bubuuin mo na relasyon. Para merong darating at mag-i-stay. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay pang-apat na card na ito na hindi naman kayo magkakahiwalay ng person mo kasi wala ngang closure. Kumbaga, magkakaroon ng distansya sa inyo. At kapag bumalik itong person na ito, chance mo na para masabi yung kung anong sitwasyon meron kayo. Ano ba yung dapat? Ibig sabihin ng card na ito ay bigyan mo ng pagpapahalaga ang sarili mo. Tanggapin mo yung papuri, regalo, or tulong mula sa kapwa or person. Ilan kasi yan sa mga paraan na para pagpapahalaga sa sarili. Binabasa ko sa inyo guys yung meaning ng cards. Itong next card naman, ipinapaalala ng card na ito na kung ano man ang opinion ng iba, hayaan mo lang sila. Pakinggan mo pero mas importante pa rin yung choices mo. Kasi kung papaniwalaan mo yung sasabihin ng iba, may stuck ka lang. Walang progress na mangyayari sa buhay mo. Hindi naman kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay pare-pareho ang outcome. Kaya magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Itong card naman na ito ang nagpapahiwatig na i-enjoy mo din yung buhay. Hindi naman kailangan maging magastos, kailangan mo ng pahinga, yung isip mo at saka yung katawan mo. Para makaiwas ka din sa stress, sa nerbiyos o kaya pagkabalisa. Ituloy ko na guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, nakikitaan mo kasi na yung relasyon niya ay hindi na healthy. Pero kahit na ganito yung relasyon niyo, ang ilan sa inyo, nag-iisip ka pa rin ng paraan kung paano magiging healthy ang relasyon niyo ng person mo. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng cards ay mag-move on sa mas positive at wag nang balikan pa yung mga nakaraan. Kasi may mas magandang resulta ang present. Aries, Pisces, Libra, Taurus, Virgo, at Cancer. Ito yung ilan sa zodiac na nangunguna. Pwedeng mag-resonate ka hanggang dito sa charms o kaya hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung initials at saka ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.